Iba-iba ang ugali ng tao. May mga matitino. Mayroon din namang mga baliko-baliko. Mayroon namang matutuwid. May mga baluktot. Pero isa lang ang sigurado. Lahat ng tao ay may hangganan ng pisi. Nauubos ang pasensya, ika nga. At nadidiktahan ng galit ang malinaw na kisipan. Galit na maaaring makahadlang sa pangunawa. Maaaring humantong sa di pagkakaunawaan. Maaaring humantong sa away. At malay mo, maaaring humantong sa isang gyera. Sa isang napakalaki at madugong gyera. Nagkaroon ako ng kapangyarihang kausapin ang buong mundo. Ngayon pakinggan nyo ang sasabihin ko. Tulad halimbawa ng gyera sa pagitan ng Estados Unidos at ng Britanya na pinamagatan ng kasaysayan na The Pig War. Kung parehas tayo ng iniisip, ay malamang na napapailing na kayo ngayon. Dahil ang iniisip ko ay nagkaalitan ang dalawang malaking bansa na may malalakas na puwersa nang dahil lang sa isang itim at matabang baboy. Bad trip, di ba? Nagsimula ang kwento ng kakaibang gyera na ito noong 1846. Pero bago ito ay nagkasundo na ang Estados Unidos at ang British North America na ngayon ay Canada na nga na wala munang pakialaman. Kumbaga, bahala kayo sa buhay ninyo at kami na lang ang bahala sa buhay namin para iwas conflict. Ang tawag sa kasunduan na yun ay The Treaty of Oregon or The Oregon Treaty. Pinagtibay ng kasunduang ito ang pagkakaroon ng kanya-kanyang hangganan ang mga teritoryo ng bawat isa. Siyempre, nahati ang lahat. May mga bayan at may mga baryong tinamaan sa gitna at damay pati na ang mga isla. At ang pinag-aagawan ay ang San Juan Island. At dahil para siyang panatag siyol na pinag-aagawan, ay nagkasundo ang dalawang bansa, ang Britanya at ang Amerika, na maglagay muna ng tig-isang tao ang magkabilang panig ng isla. Na bandang huli ay sinasabing naging mag-best friend pa nga. Bandang huli ay dumami na rin ang mga tao ng San Juan Island. Ang Britanya ay nakapagpatayo pa nga dito ng pabrika at may mangilan-ilang mga magsasakang nanirahan dito. Ang Estados Unidos naman ay nagkaroon ng sariling baryo dito na mayroong 30 katao. Lahat ay naging maayos sa pagitan ng Britanya at ng Estados Unidos noong mga panahon na yon. Hanggang sa isang umaga nga noong June 15, 1859, ang isang baboy na pagmamayari ng taga-Britanya ang naligaw sa teritoryo ng Amerikanong magsasaka na si Lyman Cutler. Nakitaan ng uli na nilalantakan ng itim at matabang baboy ang pananim niyang mga patatas. Sa galit ay agad niyang kinuha ang kanyang rifle at tinapos ang buhay ng matakaw na baboy. Pag-aari ng Briton na si Griffin ang sinasabing baboy. At nang mapag-alaman niya na pinatay nga ito ni Cutler, ay kinumpronta niya ito. At kahit na nakahanda namang magbayad ng $10 si Cutler para sa buhay nga ng baboy, ay marinitong tinanggihan ni Griffin na nagresulta sa mainitang pagtatalo hanggang sa huli ay nagkademandahan at nagkatakutan. At ang sumunod na nangyari, alam nyo na, nakialam na ang gobyerno. Protektado ng Amerika si Cutler, pero pinipilit siyang kuhanin at arestuin, takpin ng mga pulis ng Britanya. Hanggang sa dumating sa puntong nakialam na nga si General William Henry na noon ay may hangover pa sa giyera kontra Britons. Kung kaya naman, hindi ito nagdalawang isip na magpadala ng 66 na sundalong Amerikano sa isla ng San Juan noong July 27, 1859 bilang proteksyon sa mga Amerikanong naninirahan doon. Nakarating naman ang balitang ito sa gobernador ng British Columbia na si James Douglas na nagpadala naman ng 3 warship para sindakin ang mga Amerikano. Kumbaga, para magpakita ng puwersa. Siyempre, hindi naman nagpatalo ang kano. Nagpakita rin ng puwersa. Habang lumilipas ka ang mga araw, linggo at mga buwan ay nagkaroon ng standoff. Ito yung tipong parte ng gera na parang sasabong ng manok, nagtititigan at nagtatansyahan lang muna. Kumbaga parang boxing, forma-forma muna. Pero habang lumilipas ang mga araw ay padagdag ng padagdag ang mga tao, ang mga warship. Lakas ng palakas ang puwersang militar ng bawat isa, ng bawat isang panig. Yung tipo ng sitwasyon na kapag may bumahing o kapag nagkagulatan, siguradong magkakaroon ng matinding bakbakan at matinding putukan. Ganoon katindi ang titigan nila. Isang maling galaw lang malaki ang kabayaran. Hanggang sa dumating na nga si Admiral Robert Baines, Commander-in-Chief ng British Navy. Inutusan siya noon ng Gobernador James Douglas na dumaong sa isla ng San Juan sa parteng teritoryo ng Amerikano at sagupain o harapin ang batalyon ng mga sundalong Amerikano doon. Isang matalinong tao itong si Admiral Baines dahil sa gitna ng istriktong utos ng noonay Gobernador General
ay tinanggihan niya ito at harap-harapang sinabihan na hindi ko mapahihintulutan na sumailalim sa digmaan ang dalawang magagaling na bansa nang dahil lamang sa away sa isang baboy. Habang nag-uusap ang dalawang pinuno, ay nakarating na sa Amerika, Washington DC at sa London naman sa UK ang balitang nakaambang giyera nang dahil lamang sa mataba at matakaw na baboy. At mas ikinagulat pa ng mga mas nakakataas na pinuno na nang dahil lang sa isang baboy ay kinailangang tumawag pa ng 3 warship, 84 na machine guns at 2,600 na mga sundalo sa magkabilang grupo. Ang lupit naman ng baboy na to, napakahalaga. Parang dinaig pa si Helen of Troy. Siguro kung ako yung magbibigay ng pamagat dito, the pig that launched 1,000 ships. Ang kulit no? Sa takot ng dalawang bansa na matuloy ang hidwaan, ay minabuti na lang na magkasundo na lamang ang mga ito. At nangako sa isa't isa na hindi na mauulit ang ganito. Bali, pinagatian na nga ng Bretanya at Amerika ang isla sa maayos na paraan. Sa parteng norte ang una at sa parteng katimugan naman ang isa. Hindi rin nagtagal ito. Sapagkat noong 1972 ay nakialam ang Germany sa San Juan Island at tinulungan ng mga Amerikano na magkaroon ng 100% kontrol sa isla. Sa ngayon, nasa isla pa din ng San Juan ang mga base militar ng dalawang bansa at bilang tanda ng pagkakaibigan ng dalawang ito. At doon na nga itinayo ang San Juan National Historical Park bilang sagisag ng pagkakaibigan ng UK at Amerika. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagbibigay nyo ng maikling oras sa panonood ng medyo maikling video na ito. At lagi nyong tatandaan na ang video na ito ay hindi isang libro, pagko sa isang normal na YouTube vlog lamang. Maraming salamat ulit mga kaibigan.